Ano po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Nag-isip ka ba ng pumasok sa negosyo sa paggawa ng wooden furniture? Gusto mo bang malaman kung malaki ba ang kita dito or hindi? Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kung gusto nyo pumasok sa ganitong negosyo, sa video na ito, pag-uusapan po natin kung paano ito maging profitable. Tatandaan po, hindi na bago sa ating mga Pilipino ang paggamit ng mga tinatawag na kahoy sa furniture. Kahit sa modernong panahon, marami pa rin naghahanap ng tinatawag na classic. Naalala nyo ba may mga wooden furniture na kailangan po 2 sa 3 taong bumuhat sa bigat? Lalo na kasi kung maganda po ang pagkaukit po sa kahoy or tinatawag na craftsmanship, di ba? Malaki po ang market na naghihintay niyan. Malaki rin po ba ang kita? Ang sagot po ay oo, kung tama po ang diskarte. Kaya nga matanong ko nga kayo sa bahay nyo, kayo ba ay may modern or wooden na furniture? Sa wooden furniture po kasi mataas ang kita kasi mataas ang markup kasi nga handmade po siya, di ba? At tatandaan po kung gusto nyo talagang mas maganda ang kita, ay syempre naman magsisimula po tayo sa mga maliliit na items lang. Like upuan, mesa, shelves, di ba? Or mga custom made po ng mga furniture para unique po. Kailangan po, pag tayo papasok sa negosyo, kailangan po ang focus natin is quality versus quantity. Pag maganda po kasi ang paggagawa, mas mataas po ang presyo, iprodukto. Huwag lang tayo yung natawag na mass production na kahit sino po ay makagawa nun. Pero ang isang challenge lang po, pagdating po sa mga wooden furniture po, ang source ng kahoy. Siyempre, napakahirap po ngayon maghanap ng mga tinatawag na magagandang kahoy or tinatawag na reclaimed wood. Malaki rin po ang gastos, siyempre, kung iba't po ang gagawa, yung labor, matagal po yung proseso. Kaya nga napakalaga, simulan na muna natin sa kung anong kaya po natin, yung mga basic tools like wood crafting or if not naman may paete kayo, 'di ba? Unting-unti na lang mag-upgrade pag lumalaki na po ang kita. At syempre naman para naman maging profitable ang ating wood furniture business, gamitin po na naman natin ang power ng social media. Pwede natin gamitin ang Facebook, Instagram, Pinterest para i-showcase po natin ang ating mga produkto. Pwede rin tayo gumawa ng mga tinatawag na mga website at para ma-showcase din po at lalo na malay mo may mga tao na interesado hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. At kapag na-establish nyo na po ang inyong credibility at yung brand, ay naku, maniwala kayo. Tuloy-tuloy po ang pag-order ng inyong mga suki. Kaya kahit anumang negosyo, napapasukin nyo, tamang diskarte, quality craftsmanship, at maayos na delivery sa inyong mga kliyente, wood furniture business is another business that you can consider. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.